Tanong ko lang, sir, I'm about to retire na. Tiningnan ko ang GSIS app. Meron akong 33 years in service as permanent item. Pero ang contribution ko dito is only 30 years. In fact, pagsimula pa lang ng aking appointment, automatically deducted na po sa GSIS. Ano kaya sa palagay nyo? Meron pa kayang dapat i-remit ang division natin? Thank you. May mga cases na ganito talaga and it's common. No? Yung iba ay ano lang, no? Ilang months yung lacking doon sa remittances. Pero matitrace naman po natin, no, kung ano po yung reason. Sa case po na ito, from 33 years ng kanya pong length of service, 30 lamang yung contribution. Hindi na pakalaki po na nawala, no? So yun pong 3 years na yon, unang-una titingnan po natin yung mga leave without pay ni teacher. Ngayon kung naka-leave without pay, ibig sabihin wala po yung creditable service. So wala po siyang equivalent na remittance doon kay GSIS. So isa na po yun sa magiging difference o magiging gap ng length of service at ng PPP. Yun pong leave without pay ninyo. Kasi nga wala siyang corresponding remittance to the GSIS. So wala siyang corresponding PPP. No? So malabo naman siguro na umabot sa 3 years yung leave without pay ni ma'am, no, doon sa kanya pong 33 years na serbisyo. Ngayon, maliban po sa leave without pay, may mga siguro may mga makikita po tayo doon sa GSIS Touch na mga kulang yung naging remittance o kaya ay walang remittance. Kapag walang remittance, yung period, no, sa premiums, makikita po ninyo yon, yung amount due, tapos payment ay wala. Arrears is equal doon sa amount due. Kapag ikaw ay on leave without pay o kaya ikaw ay natanggal sa payroll dahil sa inyong leave without pay o kaya ikaw ay dulot po ng PVP overpayment, no? So natanggal pa rin sa payroll. Pag wala kang sahod, wala ka ring remittance. So normal talaga na may arrears dyan. So normal talaga na magkaka-epekto yan sa PPP ninyo. So mas mababa yung PPP compared sa length of service dahil doon sa natanggal ka. Pero kung ang nakikita ninyo sa inyo pong remittances sa premiums ay arrears na kulang, no? May remittance pero kulang. Madalas po sa mga nakikita natin ay nangyayari kapag simula ng taon at mayroong salary increase. Doon sa implementation ng salary increase at hindi na-implement ito kaagad. No, so kulang yung nabayad na sahod kay teacher, kaya kulang yung naging actual remittance kay GSIS. No, pwede rin na na-promote pero hindi kaagad na-implement yung kanyang bagong sahod. Sa record ng GSIS, promoted ka na, dapat tumaas na yung remittances mo kasi tumaas yung basic pay. Pero yung actual na sahod mo is hindi pa promoted. So doon pa sa mababang sahod na ka-base yung remittance. It is short talaga yung actual payment remittance kay GSIS. Yun ay maging factor doon sa difference ng PPP at length of service. Yung solution po dyan ay bayaran yung differential. No, i-process ni agency yung kulang doon sa sahod during sa pagtaas ng sweldo, no, yung differential doon, tapos yung differential na yan, babawasan pa rin yan na 9% for GSIS which will be used as payment doon sa arrears na nakikita ninyo. So hindi po required si teacher or si member na bayaran siya over the counter from his or her pocket kasi kung hindi po pwede na from your own pocket, no, kasi in reality bababayaran siya dapat kapag na-claim mo yung intended para sa iyo, no, doon sa claims. Pero kung doon sa period na wala ka talagang sahod, ay wala ka naman talagang claim, so wala ka talagang remittance for during that period, no. So yun po ay kinakailangang matrace muna, no. Makikita naman yun sa GSIS Touch yung mga buwan na may kulang sa remittance or walang remittance. Tapos ang maganda dyan ay inyo pong ma-present sa agency. In our case, most of us sa division office po natin, doon sa remittances po nila to the GSIS. Nakikita po yan doon
once yung deducted po natin is yung equal doon sa remittance, tapos yung remittance, yun naman talaga yung posted kay GSIS, edi hindi problema ng GSIS. Nawala kay GSIS yung problema. Kasi for as long as kung magkano yung nai-remit ay nai-post ng GSIS, hindi problema sa part ni GSIS. Pwedeng mayroong kakulangan doon sa pag-process ng ilang claims, kaya nananatiling arrears yun. Pero huwag kayong mag-alala kasi hindi naman po yun mag-i-interest. Hindi po siya mag-i-interest at hindi po siya ibabawas mula po sa claims ninyo kay GSIS. Yung epekto niya lamang ay doon sa PPP, Period with Paid Premiums. Sa halip na isang buwan sana yung period with paid premiums mo, pero yung actual remittance ay hindi kumpleto, mas mababa, kaya yung madadagdag sa PPP mo ay below doon sa equivalent ng isang buwan. At kung mas mababa yung PPP mo, alam natin ay yung epekto dyan, mas mababa yung magiging basis for the computation of our pension. So yun po yung kanyang epekto. Pero hindi po siya iniinteresan at kinukulikta ng GSIS from you out of your pocket. So yun po yung epekto. Ayon sa GSIS, meron siyang tatlong parties involved in these cases. Una, si GSIS, na kinakailangan si GSIS ay maipost niya kung ano man po yung halaga na natanggap niya from the agency as remittance ni member. Pagalawang party dito is the agency na dapat mai-remit niya kay GSIS ang anumang deduction niya from the salary of the member. At ang pangatlong party ay si member, no, na dapat ay matatanggap niya doon sa kanyang GSIS record ang katumbas ng na-delete o kaya ay na-deduct sa kanya pong sahod for the remittance. Ngayon, kung tama naman yung entire process dyan, pero doon sa may mga na pending na mga claims na hindi nakukuha, yun po yung dapat i-process para at least itong si member ay hindi siya magsasuffer doon sa kakulangan ng actual remittance. Again, madalas po sa atin ay sinisisi natin kay GSIS yung arrears dyan. Pero in many cases ay mas mabuti po talaga na we trace back into the actual remittances, compared it to the posting of GSIS. Kung tama naman yung posting ni GSIS, so wala sa kanila yung problema. Now, we can always trace back dito sa mga mga amount na ito, mga situation na ito. Kaya mas mabuti po talaga na as early as now, yung ilang taon pa lamang tayo sa GSIS, ay we will slowly look into our remittances, no, para mas maaga pang makikita yung kung may mga kakulangan man sa remittances. And mas maaga, so mas mabilis po siya na maa-actionan, mas maaalala po natin, and the people involved na pwedeng may lapses doon sa entire process ay nandyan pa sa serbisyo, and they can help us para makorek at maging updated yung record po natin. Maganda na rin na nagkaroon ng GSIS Touch para tayo, while we are hindi pa retirable, ay from time to time, pwede po nating ma-check at pwede po nating ma-refer kay GSIS. Ano man po nakikita natin doon na medyo problema sa ating account. Dati kasi, nangyayari lamang yung pag-trace sa mga remittances kapag magre-retiro na si member. Sa ngayon, kahit isang taon ka pa lang, ay pwede mo nang ma-check palagi yung remittances para masiguro mo na when you retire, ay wala kang mga problema, o kaya ay when you retire, kompleto yung mga nakasaad, no, yung lahat ng mga nakadeduct from your salary ay kompleto na na-remit at na-post ni GSIS. No, so mas mabuti makipag-ugnayan muna sa agency at bitbitin yung remittances to prove na mayroon talagang actual remittances doon if ever wala nangyaring posting sa part ni GSIS.